Alright mga kapatid, unang balita, syempre, BP Sara bumuelta sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. At isa naman, good news update sa ICC, breaking news. Kakapasok lang, Kaufman na tuwa, iyak sa tuwa mga DDS. Anong meron? Sana naman po makauwi na ang ating Tatay Digong para talagang dilat yung mga kalaban niya. Yung mga kalaban Kasi hindi na ho talaga biro yung ginawa nila kay Tatay Digong. Malaking perwisyo po. Pero bilib ako kay Tatay Digong, talagang pinaninindigan niya na wala nang jurisdiction niyang hayop na ICC na yan. Ginagamit lang ang kapangyarihan ng gobyernong ito para sa pangsariling interes. Ito muna, panoorin na muna natin ito kasi si BP Sara talagang pumapalag na, Noon parang binabali-baliwala niya lang Okay lang kasi nagtatrabaho. Pero ngayon bumuelta na. Okay, tingnan muna natin to sa Net25. Binueltahan ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno sa gitna ng nakahaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Sa ipinapalabas na pahayag ng ikalawang Pangulo, sinabi nitong hindi dapat naging selective ang gobyerno sa issue ng katiwalian. Ito ay dahil walang interes o agarang hakbang ang kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan kaugnay sa bilyong-bilyong suhol sa issue ng flood control. Nakabibingian niya ang katahimikan ng mga civil society group na dati ay mabilis maglabas ng pahayag na naninindigan sa usapin ng moralidad at mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Di ba? Hindi ba nakakagago yan? Lalo na yung iba, paano na ang taong bayan? Yung mga matatamis magsalita ng mga taga-kabila at mga dilawan na mga, ewan ko yung utak nila, talagang sinasadya nilang maliin lahat Sa bagay nakalagay naman sa Biblia may mga tao talagang kahit alam nilang may tama na, gusto pa rin nila doon sa mali. Tama na dito, dapat dito ka sa mabuti, ang ibig kong sabihin. Pero doon pa rin sila sa mali. Kasi nga sa mali, doon sila hayahay at magkakapera. Doon sila pwedeng makinabang sa nakaupo. Etong nakaupo naman natin ngayon, si BBM, napaka-weak. Nagtaasan na lahat ng presyo. Nako, kailangan niya mapagandaan yan. Dapat patigilin niya na, tama na muna yung impeachment. Dapat may tapang ka Hindi, Monggo. Tingnan muna natin to mga kapatid. Dapat kay BP Sara, lahat po na mag-aakusa sa kanya, akusahan niya rin. Sampahan niya ng aso agad. Palag-palag na, BP Sara, malapit na Habang ang mga parating laban sa kanya ay agad ginawang sentro ng mga pagdinig at walang tigil na fishing expedition sa ilalim ng investigasyong sinasabing in aid of legislation. Lahat ng nag-yes na pa-impeach si BP Sara, lahat kayo mga munggo. Base lang sa opinion ko, alam nyo sa sarili nyo, walang ginagawang mali si BP Sara. Kaya kayo nagkaaganyan, malaki ang bigayan. Yan ang sa tingin ko, opinion lang ito. Bukod sa malaki ang bigayan, gusto nyo kasing lagi pang mabibigyan at kailangan nyo ng trabahuin at hindi na kayo kailangan pang umatras kasi nga napasubo na kayo. Pag naging presidente si BP Sara, lahat kayo magsisialisan sigurado. Lahat kayo pumunta muna ng ibang bansa. Doon muna maninirahan for 6 years, mga ganyan, Iniisip nyo ba pag napabagsak nyo si BP Sara tapos na ang laban? Halimbawa na impeach nyo si BP Sara, tapos na malaban, gagamitin nyo na yung pinakamadilim na kapangyarihan para lang mababagsak si BP Sara. Sige, hindi na siya makakatakbo. Hindi nyo ba na inisip na mayroon pang 2 Duterte? Yung medyo bata-bata pa, yung mukhang alanganin, baka hindi pa pwede. Pagkakalang ko 40 to 50 years ata bilang maging presidente. Hindi ako sure kung hindi pa pwede si Kitty, malayo-layo pa yung. Pero marami pang mga kaalyado ang Duterte na pwedeng maging presidente. Kung sino yung iaangat na kamay nga ng ating BP Sara, yun ang pwede nating iboto. Di wala rin. Kasi itong mga to, narinig ko parang tatakbo pa rin ata si Tambay, chismis lang. Pipilitin pa rin niya Ang ugali kasi ng mga taga-kabila, i-disqualify nila yung katunggali nila para manalo sila.
Anong klaseng utak? Sino ba? Ba't yung pa ba pinagbubuto yan? Sa bagay, hindi nga daw dumaan sa competition yung mga yan eh. Sabi nga ni BP Sara na nanalo lang sila kasi dinidisqualified yung katunggali o hindi naman kaya. Tinan nyo si Abante, anong nangyari? Sino ba nag-appoint niyan? Di naman taong bayan, hindi naman halos binoto yan. Talo nga yan eh. Ang nag-appoint lang yan, Comelec. Di ba? At sino pa ba? Comment na lang po dyan kayo mga kapatid. Ano? Okay na, tingnan natin to. Giit niya, hindi maaring pumili kung sino lamang ang dapat imbestigahan. Oh. Hindi rin dapat manahimik tuwing may mga sangkot na malapit sa mga may kapangyarihan. Anya, ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta. Yes. At ang katotohanan ay hindi Maleta. dapat inilalagay sa katahimikan. Samantala, pinuri naman ni VP Sara ang katapangang ipinakita ng mga dating security personnel ni dating Congressman Wow. Zaldico na naglakas loob magsalita sa umano'y pagkahatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. O sabi nila si Saldico may kasalanan. Si Saldico. O nandiyan yung mga tauhan ni Saldico. Di ba? 18 o madadagdagan pa nga yung 18 Marines na yon. O bakit ganun? Bakit hindi nyo pa imbestigahan ngayon yun? Total, sabi nyo si Saldico may kasalanan si Saldico. O andyan yung mga tauhan ni Saldico. Di ba? Imbestigahan nyo na. Pagkakataon niya na, ayaw nyo. Kasi tinuturo yung mga kakampi ninyo. Yan. Alam nyo, akala siguro nila hindi nakikita ng taong bayan yung mga pinagagagawa nila, no? Akala nila tatanga-tanga na lang yung taong bayan. No? Ganun ho ang iniisip nila eh, na kailangan ma-disqualify si BP Sara para wala na tayong problema pagdating ng eleksyon. Di ba ang tanga? Akala nila isa lang ang Duterte, dalawa lang, no? May kaalyado pa yan. Hindi matatapos ang laban ninyo. Ewan ko, mga gunggong ng mga taga-kabila eh. Ganyan na ba kayo mag-isip? Basta pag pera, no? Wala na. Okay lang, kahit bobo na tingin nila sa akin. Importante, may milyones kami, may bilyones kami. Yun ang nakakahiya. Ewan ko, wala eh, no? Yun ang gusto nilang makilala sila pagkadating ng panahon. Yung iba, ang tatanda na. Yung iba, namatay na lang sa kasamaan. No? Oh, namatay ka lang, nagnanakaw ka sa gobyerno. Oh, wala, ginusto nyo yan. No? Tuloy tayo, no? Ayun, tapos na mga kapatid. Ang susunod natin, ito na yung good news update sa ICC. Abangan din natin to, makakauwi na ba ang ating Tatay Digong? I-play na ho natin, ha? Ito na kay Kuya Don Mar, shout out po. I-play na ho namin. Ito rin, mismo dito sa vlog na ito, ang Balitang Pinoy TV, ha? Lalagay ko rin yan sa description. Salamat po lagi. update ni FPRRD doon sa Dahig. Kasi nandoon po si Mayor Basti Duterte at itong si Kitty Duterte. Nandoon po, no? Narito ang Balitang Balitang Pinoy TV. Alright. Pwede bang Pinoy TV, baka pwedeng makipag-collab sa'yo yung i-accept mo lang yung link, no? Saan ba kita pwedeng makontak? Pwede sana mag-PM ka, no? Kasi nasira ho yung algorithm ng aking channel. Makikisuyo lamang ako. Kahit siguro mga 1 linggo lang, no? Bawat maglalabas ako, i-collaborate ko siya. Kasi meron dun collaboration. Papasa ko sa kanya yung link, then i-approve niya para makikita din sa channel niya yung video ko. Nasira algorithm ko, kakapalit ko ng pangalan. Sana maangyayahan ko si Balitang Pinoy TV at mapanood niya to. Aabang-abangan ko kung makakapag-comment siya. Maraming salamat, game. Okay, ay ipapakita ko rin mismo dito sa vlog na ito ang update ni FPRRD doon sa Dahig. Kasi nandoon po si Mayor Basti Duterte at itong si Kitty Duterte. Nandoon Ayun. po, no? At marami pong mga tanong ng media na sinagot ni Mayor Basti Duterte. At yan po ang ating i-react, Ayun. pakikinggan rin natin yan. So unahin muna natin itong pagpunta ni VP Sara sa korte, kung saan nagsampa siya ng kaso, no? So, pero bago ko ipapakita yung video na yan, O, di ba? Pumapalag-palag na ang ating pumapalag na si BP Sara. Yung BP Sara, pag may nag-aakusa sa inyo, halimbawa, ikaw daw, ganito. Sige, sampahan mo na ng sampahan. Pansinin nyo na kasi the more na hindi kayo gumagalaw, makukulit yung mga yan eh. Ang dami ng paninira yung mga yan. O, tuloy ho tayo dito, no? Hindi naman. Wala naman masyado. Minention ko lang kung ano.
Kung nakita niya ba sa balita. May access dito sa balita. I do not know. Hindi ko alam kung meron. O yung gamit natin doon. Kasi hindi naman natin alam kung pinag-uusapan sa loob o hindi. What did he say, Mayor? About what? Yung tinanong ko na balita. Wala naman siya comment. Sabi niya, magulo yan. Hindi niyo po napag-usapan yung ano, I believe hindi rin niyo gusto i-monitor yung hearings ng kaso. Tuloy-tuloy na natin mga Yeah. kapatid. So hindi na siya pinag-usapan. It's not allowed inside the detention unit. We're not supposed to talk about the case. Yeah. But how is he? How is he? Kasi po yung huling, yung closing statement ni Mr. Kaufman revolved around yung visit niya, how the president seems parang, parang prepared to meet his ano, parang will have him now. I do not know. We do not talk about these things when we're inside the detention unit. We just talk about, like, everyday life and personal things. The candidate of your sister, VP Sara, was that No, I did not mention Hindi it. rin politika. Hindi namin pinag-usapan. I forgot to mention it. Sino po mga kinamusta niya sa pamilya? Mga apo. O yung pinaka-namimiss niya? What about the performance of your Clear. vice mayor? Clear, ma'am. Clear. Oh, wait. Oo, hindi na. Teka lang po. Sorry. Sir, what about the performance of your vice mayor na ako din niya? Was that No, I just asked about Davao in general. How is it? Sabi ko, wala, it's okay. Relatively, could be better than anywhere else in the Philippines. So, yun. Sir, what about the Marcos administration? Yung feud with your family, was that also No, kasi wala eh. Wala na kaming pinag-usapang ganun. All we talked about was the midterm elections and the results of the midterm elections. So that says it all. Parang nandun na yung lahat ng kailangan mong malaman about the Marcos administration because they did not win in Davao and they put so much money invested so much in Davao City. So that says a lot already. he's not yet looking at the 2028? So imaginein mo yan ha. Nagiging obvious itong si BBM na gumasta talaga sila ng malaki sa Davao para lang manalo pero hindi umubra ang pera, di ba? Dito mo talaga masabi na itong Marcos na ito, pera-pera lang talaga. The typical politician. Wala kaming pinag-usapan ng ganun ngayon. Maybe tomorrow, maybe some other day. But wala, I'm just happy to see him again. And what was your impression kung ngayon pa? Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you get depressed, you don't want to eat the food because wala kang gana. I think that's natural for everyone, huh? Hindi ba ito naka-adjust sa food here? It's not the food, it's the situation that it's in. Sir, what about birthday plan? 81st birthday malapit na. Napag-usapan? No, Kayo po, wala po kayong pinaplano for him? Perhaps the whole family gathering here for the 81st? wala. We don't even celebrate our own birthdays. Left, sir. Because of what happened? No, Not anymore. no, because it's just in the family. It's just a practice. Yeah. Pero na, sorry, sa parang nakagisnan. Hindi ko alam eh. Parang Imagine no? Sila very simple lang no sa mga birthdays nila. Kung anong mangyayari, simple lang talaga yung mga birthday nila. Kung maalala ninyo, binatikos pa si Tatay Digong nung nakita na may lechon sa loob ng bahay niya. No? Ano ba naman yung lechon? 6,000 to 7,000 pesos? Ipagkait mo pa niyan? Babatikusin nyo, bakit may lechon sa... Ay, nako. Alam nyo, si Tatay Digong, hindi po mahilig yan na mag-celebrate ng bongga-bongga sa mga birthday niya. Ang nagpapabongga dyan sa birthday niya, mga taong bayan. Kasi mahal siya ng taong bayan eh. wala, I really don't know. We just don't see the need for it. Ako, Mayor, were you able to talk about the decision of your sister? Wala. Okay. wala. So, paano ang sir? Parang arrangement with the family? Paano po yung rotation din dito? Depende. Ako, less likely na makakasama sa rotation. Kasi mayor ako ng Davao. Mahirap na matagal ako mawala. Pero, syempre, gusto ko rin makita yung tatay ko. Mayor, I understand Kaya sumisingit. Mayor, I understand na sabi ni Tito, hindi na kayo nanood nung confirmation of charges hearing, but how optimistic are you na the charges will not be confirmed against your father? Optimistic. I do not think... I do not see the ICC as a... I do not know. I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution and I do not know. It has its own issues. Even the United States
sanctioned the ICC, right? They have issues with the United States. So it's hindi ko alam talaga. I do not trust this thing that you call the ICC. No. Because Silang dalawa ni Pipi Sara na ang nagsabi niya na wala silang tiwala sa ICC. Parang sinabi na nila na tanggap na nila kung ano ang magiging desisyon ng ICC. most of the people that are in there are from developing countries. Wala kang makikita diyan na you know from the EU or whatever or western countries. You know, you don't find people there from west-leaning nations. So they just use this institution to Weaponize. intervene in the domestic affairs of a country. And I do not know how, but that's my theory. Well, let's just leave it at that. But that's my observation. So, pakialam talaga kung anong magiging result nito. All I care about is my gratitude to people who are supporting my father, those who believe in him, and especially the things that he did for the Philippines during his administration. So yung mga naniniwala sa kanya, mas may pakialam ako doon. As far as kung ano mangyayari dito sa ICC na yan, I do not trust that institution. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. The protocol was not followed. Okay? So, why is he there? So that's the main question. Yun pa lang, kailangan pinag-uusapan na natin. If that institution is truly, you know, for lack of a better term, kung maayos talaga, then they should send him back and follow the usual process. Correct. Diba? Kung talagang honorable itong institution na to. Because they know for a fact that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts and was sent here in the Netherlands into the detention unit. Yes, correct. So, anong asahan ko? Yes. So, how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? Yes. Mayor, just to be clear, no member of the family watched the proceedings. Is this intentional? No, hindi ko naman alam kung nanood sila or hindi. Nalaman ko na nga lang sa inyo na ano eh, na di sila nanood. Okay. So hindi naman siya sadya. Talagang hindi lang on your part. Hindi No, siya. because you know, if you really want an answer from me, it's just the narrative of the left against our narrative. Yes. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung mga nandyan. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe, you know, playing the victim card. That's it. That's basically it. Oh, that's my narrative. So, it's my word against yours, today is- and yours against mine. And then also, sa proceedings, si Mr. Kaufman, essentially 2 points. One is that it's politically motivated. And second, that there's not enough evidence. Doon sa politically motivated, may mga Marines na lumabas. Tapos he wants to look into the participation of former Senator Trillanes. What do you That's why everything is speculative in this situation. That's why I don't want to listen anymore, because it started, you know, with romanticizing what could just have been let's say a result of the policies that was enforced during the time of his administration. And ngayon, I really don't know. I really don't know. It's a complex situation. You have the ICC involved, and you have these people from the Philippines or left-leaning, and you know how these are socialist states. You know, the European Union. So there's so much ambiguity around everything that's happening right now. Do you think your family should prepare for any eventuality given? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. You know? It's politics. Most of it is politics. Kayo po, hiningi ba ng advice sa kanya sa pamumuno sa Davao? Wala naman. Hindi siya No, I just ask him kung may gusto ba siya, you know, if I need to do anything. Kasi maayos naman yung lugar na yan. From his time, it has been improving until sa akin ngayon. So, I do not know. I'm not supposed to be the one that's saying this, because, you know, like, we just won the election just recently, and the best, I think you should ask the people
how they feel about the governance in Davao City. I'm not the best person to answer the question. Wala po If you want empirical, data, ask the people. Do not ask the politicians because the politicians will always promote themselves. Pero kayo po walang balak to run for a higher office. Why would I? Hindi. Tangin lang yan. 28. Because there was a survey. Fucking tired and sick of it all. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that like the provinces will benefit from it. Then why not? I can always work under an administration if ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Do you have a message for your supporters? My supporters? I think my father's supporters, of course. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Pangalawa, alam ko, because you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan yung tumiis lang kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin na naiwasan or di natin pinili. So, kung ano man yung mga nakita nyong or if you have learned anything or may gusto kayong nakita na gusto nyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Kung may nakita kayo, kasi wala na because nobody can run Yan rin ang panawagan ko sa audience ko dito sa Donmar TV, no? The only thing na makatulong tayo sa bansang ito, walang iba kundi iboto natin ang mga Duterte. Yan lang. Hindi ko pinipilit na lahat tayo bumoto sa mga Duterte, ha? Especially kay VP Sara sa 2028. Hindi ko pinipilit. If you don't believe on VP Sara, do not vote for her. But if you believe na si VP Sara po ang makapagbago sa mga ginagawang kabalastugan ng administrasyong ito, at sa tingin ninyo, si VP Sara ang instrumento para mapaganda po ang buhay ng mga, hindi naman siguro mapaganda talaga, pero at least maiangat ko kaunti, no? Because I don't wanna assume kagaya ni BBM na budulero na sasabihing 20 pesos per kilo na bigas pero hindi naman ginawa. So my point is, if sa tingin ninyo si VP Sara ang instrumento para maiangat kaunti ang buhay ng mga Pilipino sa ating lahat, iboto natin. Yun lang ang ating maiambag dito sa bansang ito. Okay? If sa tingin ninyo na doon kayo sa kabila na kumakampi, wala kaming control dyan. Bahala kayo. for the presidency again. So if we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko. Nakikialam, I mean, may input din po ba kayo sa case niya? Like, for example, Ano pangalan mo, ma'am? Glenn Hernandez. Dan Hernandez, ABS-CBN. Magkaibigan tayo. Kami ay nasa gitna. Okay. So what's your question again? You were saying? Nawala tuloy ako. Mayor, May tanong si Alvin tuloy. sige. Oh. Mayor, what's the first thing that former president asked about Davao when he saw you? Kumusta? Alam nyo, no? Ano yun ha? Pasaring yun sa ABS-CBN. Kaibigan tayo. Alam nyo naman, gaano yan kaprangka yan eh. Oh. Lang. Kumusta lang. Tapos sinabi ko, nag-oath na ako. Ako na yung mayor. Okay. Sabi ko, pag bumalik ka, di ibalik, pagka ikaw na, ibalik ka lang namin doon as mayor. Gusto pa rin niya to be mayor? Hindi, sabi niya, ayun yun eh. Pero, alam mo, yung tatay ko dyan sa Davao, kahit ayaw niya pa, people would go to his house and force him to file, a certificate of candidacy. So, and I don't think he's going to deny these people who come to him, who want to him as the mayor. Mayor, what's your reaction about those individuals, particularly asking sort of due process should an arrest warrant against the ICC be presented to them? I do not know. That's why, di ba, I explained earlier, why would we talk about due process when it has not been followed? There's a precedence na nangyari na eh, yung sa tatay ko. So ngayon, kung may ICC pa, kukunin si Bato, kukunin whoever yung kukunin nila, bakit mag-uusap pa tayo ng due process? Correct. Kasi gagawin lang naman ng administrasyon na to and whoever they're conniving with kung ano yung gusto nila. They do not look at the law. They do not follow the processes. Yeah. So why would we talk about it? Why even discuss it? What's the point? Correct. You should ask them, not me. Because my opinion is based on my observations and I can only tell you kung ano yung nakita ko.
But ask them, why do they not follow the rules? Yeah. You ask the institution, you ask the administration. Hindi niyo pinapayuhan si Bato? Diba to? Hindi ko pa nakakausap yun. Matagal na kasi nagtatago, di ba? Yun, sa case pala yung sa lawyers, nag-i-input po ba kayo doon if you're satisfied with the performance of his legal team? Or that's up to the VP? Oh, mostly kay VP. Because I'm not a lawyer, alam mo yun. Siguro, syempre, may mga opinion ako, pero tingin ko, immaterial na rin kasi sa case eh. Like, what? Bakit? Ako, sa tingin ko si Bato, kahit doon sa Senado, wala na siyang tiwala doon. Pwede siyang baliktarin doon sa mga dilawang senador doon. Oh. Kasi, bihira na lang yung papaniwalaan ni Bato doon. Kasi, sabi ni Senate President Soto, hindi kami papayag na arestuhin si Bato dito sa Senado. Sa tingin nyo, maniniwala si Bato? Look at what happened sa ginawa nila kay Tatay Digong. Inaresto pa rin nila doon sa airport. Di ba? So, what do I mean? Si Bato talagang nagtago. Okay? To be sure. Na hindi siya mahuhuli. Di ba? Kung mapunta si Bato doon sa ICC, hindi tapos lahat.